Hebreo, Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10. Babasahin natin ang 2 talata. At alam natin ang context nito na ang mga Hudyo ay medyo nagulat sila sa kanilang bagong pananampalataya sapagkat sila ay mga pinag-usig, marami sa kanila ang mga nahirapan at mga nanlalamig. At medyo naparanisa ang kanilang buhay, normal na buhay dahil sa kanilang bagong pananampalataya. Ito sabi sa verse 35-36. Kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Ito po ang salita ng Panginoon. Pinamagatan po natin problemang nakakaparalisa. Manamin tunay, Lord, na maraming bagay, mga mabibigat na pangyayari sa aming buhay. Kasi ang nagbibigay sa amin ang kahinaan ng aming tuhod ng pananampalataya at nakakaparalisa ng aming buong katawan. Hindi namin may saluhan ang aming pong mga gawain sa araw-araw dahil po sa mabibigat na problema. Nawa gamitin niyo ang salita ngayong gabi, ang salita ninyo, na siyang nagbibigay ng kalakasan ng mga bubong ng aming pananampalataya upang tumayo sa inyong biyaya. Aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Siguro nakaranas na kayo ng bagumot, ano? Kadalasan may bagumot na gising ang diwa mo, nakatingin ka doon sa mga tao na magdaraan sa iyo, pero hindi ka makiklos. Wala kang lakas. Gusto mo bang gumawa? Gusto mo may kinatatakutan ka? Hindi mo magawa. Hindi mo magawang sumigaw. Hindi mo magawang gumalaw. Ang tanging pag-asa mo na lamang ay magising. Di ba? Nangyari mo sa inyo? Ang tanging pag-asa na natin ay magising. Now, ganyan ang kasiraan loob, ganyan ang discouragement sa buhay ng tao. Pinaparalisa ang buo nating sistema, ang ating buhay. Nawawala ang ating pag-asa, nawawala ang ating lakas, sira ang ating loob. Kung tawagin niya sa English ay discouragement. Na bakit tayo nasisiraan ng loob, mga kapatid? Dalasan dahil sa ating kakapusan, dahil sa ating kabiguan. Mayroon tayong bagay na inaasahan, ating hinihintay, ngunit hindi dumarating o hindi natutupad. Ganito ang kalagayan ng mga Hudyong Kristiyano sa panahon ito. Sila ay labis na naguguluhan sa kanilang bagong pananampalataya. Sila ay mga pinag-uusig dahil sa kanilang bagong pananampalataya at marami sa kanila ang nalalamig at tumatalikod dahil nakala nila ang buhay Kristiyano ay napakagaling. So maraming tumalikod dahil sa kasiraang loob, mga panlalamig. Na paano natin nilulutas kadalasan ang ating kasiraang loob? Kadalasan ginagawa natin, iniiguro lang natin. Oh, wala yan. Walang kwenta yan. O di kaya nililibag natin ang ating mga sarili sa panonood, sa TV, o panonood na kung saan pamamasyal. At minsan pinipilit natin itulog ang mga problema. Yan ang paraan ng ating paraan kung paano pagkatubayan ng discouragement. Pero sa gabi nito, maaari tayong magtagumpay sa anong mga kasiraan loob. Paano natin ito gagawa? Tanging sa salita ng Diyos. Tignan natin ang itinuturo ng salita ng Diyos dito sa talatang ito. Mayroong dalawa. Dapat maging matatag tayo pagdating sa discouragement. At ito ang ating papanalangin ngayon gabi. Una-una, nasabi sa verse 35, kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala. Yun ang unang-unang sinasabi dito sa talatang ito. Huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala. Na pagtitiwala rito ay self-confidence. Ang inyong kumpiyansa. Huwag niyong itakwil ang inyong kumpiyansa. Ibig sabihin ng kumpiyansa, tiwala sa sarili.
huwag niyong itakwil yan. Sapagkat yan ay isang kasangkapan ng Diyos sa pagdaig natin sa mga panahon discouragement. Kumpiyansa sa iyong sarili dahil sa bagong pananampalatayang iyong nakabig ngayon. Ang pananampalataya natin ay hindi sa atin. Ito'y sa Diyos. Kaya dapat tayo magkumpiyansa sa sarili natin na tama ang ating pananampalataya. Ito ay sa Diyos. Kumpiyansa sa sarili doon sa ating sinasampalatayanan. Ang ating pananampalataya ay may laman at matibay. At ang ating pananampalataya ay may nagtatag at mayroong nagpasakdal nito. Ang sabi nga sa aklat ng Hebreo 12:2, ang sabi, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi nalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ito ang pinakatampok, ito yung object ng ating pananampalataya. Kaya magkumpiyansa tayo sa ating sarili ng ating pananampalataya ay mayroong tamang nilalaman at walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya ay marunong makiramay sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang kanyang mga iniligtas ay hindi iniiwan at pinababayaan. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Dahil kung ating tatakwil ang ating pananampalataya, ito isang malaking kamalian. Ito isang malaking kasalanan. Tingnan niyo ang sabi sa Hebrews 10:26. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala lang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang nakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalaglag na apoy na tututok sa mga kaaway. Taglay natin ang pananampalataya. At dahil sa kahirapan, napapalasa tayo, gaya ng nangyari sa mga Hebreo ito, sila'y naglalamig tumatalikod at iniiwan nila ang kanilang pananampalataya, itinakwil nila. Isang malaking kasalanan. Isang kawalang pagtitiwala sa Diyos. Ito'y sadyaang pagkakasala. Ang sabi rito sa ating text, verse 31, chapter 10, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Nakakatakot po na alam na natin ang katotohanan, sinasadya natin itakwil ang ating pananampalataya. Na hindi tayo dapat magulat dyan sapagkat sa ating pagkakatawag, sa mabisa at makapangyarang pagkatawag sa atin na tayo maging kaysa ni Kristo, kakabal dito ay ang mga pag-uusig, ang mga pagdurusa. Calling yan sa atin. Sapagkat yung pagdurusa na ating nararanasan, ito yung haliging nagpapatibay ng ating buhay Kristiyan. Diba? Pagka isang mabuhay na bagay ay walang nakatubod na haliging, babagsak yan. Pero itong mga haliging ito yung ating mga sufferings. Kaya sabi sa Philippians 1, maalala natin sinabi ni Pablo, verse 29. Ang sabi, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Itong ating pagtitiis, itong ating mga pagdurusa, hindi dahil sa ating kasalanan, ano pa man, kundi ito'y kabahagi talaga sa buhay Kristiyano, sapagkat walang mga estudyante na humihigit sa guro, kundi tayo pumapantay. Tayo ay tumutulad kay Kristo. Kung paano siya ay pinag-usig, gayon din naman ang kanyang mga alagad. At kung itakwil natin ang ating pananampalataya, sabi sa verse 35 sa ating text, sa huli-huli, huwag mo itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang katimpalan. Hindi natin tatanggapin ang katimpalan. Sapagkat ang daming paraan para makamit natin ang nakatakdang katimpalan ay ang ating paghawak sa ating pananampalataya. Kumpiyansa sa ating pananampalataya na si Kristo ang nagtatag at nagpasakdal nito. So yun ang unang-una. Kapag tayo ay napapadalisan ng iba't ibang problema, huwag tayo muna
pag-asa. Huwag natin takwil ang ating pananampalataya. Ikalawa, kapag tayo ay nasa kasiraang loob, ang sabi sa 36, kailangan ninyo ng pagtitiis. So ikalawa, huwag paliwalain ang inyong pagtitiis. Huwag paliwalain. Kaya na sinabi sa Philippians 1:59, kakambal yan sa buhay Kristiyano. Kung paano tinawag tayo sa kaligtasan, tinawag din tayo sa mga sufferings. So huwag natin itong paliwalain. Ang sabi rito, kailangan ninyo ang pagtitiis. Kailangan ninyo ang pagtitiis. So ibig sabihin, ang pagtitiis ay isang kasakapan upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Ito sabi sa verse 36. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang pangako. So pagtitiis talaga, kasakapan yan para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya kung ating titignan ang mga sinasabi ng ibang mga alagad tungkol sa pagtitiis, ay nakakabigay talaga ng encouragement sa atin. Halimbawa na lang si James. Anong sabi niya pagdating sa pagtitiis? James chapter 1 verse 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya ano gagawin sa pagtitiis? Ang sabi sa 4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya nga, sinabi niya sa susunod na kung kulang kayo sa wisdom, humingi kayo sa Diyos. Kaya napakalaga ang pagtitiis sapagkat kung di tayo magtiis, hindi magagawa ng pagtitiis na yun ang ating kasakdalan, ang ating maturity. At kung hindi tayo nagmamature, kunting saway lang bagsak, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi sa ating text, kailangan ninyo ang pagtitiis upang kapag nagawa nyo na ang kalooban ng Diyos, ganun pala. Maging si Pablo, naghamon din sa atin tungkol sa pagtitiis. Basahin natin ang Roma 5, versikulo 3 hanggang 5. Ang sabi ni Pablo, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian, sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. At di tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang pagtitiis ay nagpapatibay sa atin at nagbibigay ng pag-asa upang maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. At hindi lamang si James at si Paul, direkta tayo kay Jesus Christ. Siya mismo ay nagbigay sa kanyang mga alagad, magtiis kayo sapagkat yan ang instrumento ninyo hanggang katapusan. Matthew chapter 24, verse 12 to 13. Anong sabi? Ang sabi ni Jesus Christ, babala niya ito sa last days, di ba? Maraming manlalamig. Pero sabi ni Jesus Christ, mga alagad, verse 12, 24, verse 12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang magdiligtas. Maliligtas. Meaning to say, ang nakapagtitiis hanggang wakas sa isang taong ligtas. Eh napakalaga ang pagtitiis. Sapagkat kung may pagtitiis, tiyak magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kung wala tayong pagtitiis, magaling tayong bumagsak. Dahil sa pagtitiis, diyan nasusubok kung gaano tayo ka-mature sa ating pananampalataya. Maraming Kristiyano, sabing Kristiyano kapag masaya lang ang buhay. Pero kapag siya ay sinasaway na ng salita ng Panginoon, may pagdurusa na sa kanyang kaluluwa dahil siya ay naliligaw, boom! Bagsak. Ano
Ano yung pinapakita? Hindi malago. Madaling masaktan. So napakalaga ngayong gabi ang paglapit sa Diyos upang manalangin. Ipanalangin natin ang dalawang means na ito pagdating sa kasilago. Ano yung dalawang means? Huwag itakwil ang pagtitiis. Primero means upang maisigawan natin ang kalooban ng Diyos ay ang pagtitiis. At ikalawa, ay kalawa, ay ang una pala ay huwag itakwil ang kumpiyansa. Dapat mayroon tayong kumpiyansa sa ating sarili. Pagtitiwala sa ating sarili na tama ang ating pananampalataya. At ikalawang means ay ang pagtitiis. Sapagkat kung mayroon tayong tamang pananampalataya, tama yung ating pagtitiis, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos at tinatanggap natin ang kanyang pangako. So, ang hindi nananalangin sa Diyos na palakasin ang kanyang kumpiyansa at pagtitiis, ito'y malinaw na pagpapataas. Dahil nagtitiwala siya sa kanyang sarili, sa sariling lakas. At pa kailangan ang kumpiyansa sa aking pananampalataya ay kumpiyansa na ako sa aking sarili. Hindi yun ang sinasabi ng salita rito. Kumpiyansa sa pananampalataya na mayroong nagtatakda at nagpapasakdal. Kaya kung walang panalangin sa dalawang means nito, ito ay isang pagmamataas. Alam natin na James 4, verse 10, ang sabi, humble yourself in the presence of the Lord and He will exalt you. Ibaba ninyo ang inyong sarili sa presensya ng Diyos. Ano ibig sabihin mo? Pray. Manalangin sa presensya ng Diyos. And He will exalt you. Itataas kayo ng Panginoon. So, paano natin bababa ang ating sarili? Una-una ay lumapit sa Kanya sa panalangin. At hilingin natin ngayong gabi. Manawa, huwag nating itakwil ang ating kumpiyansa sa faith at huwag nating pabayaan ang pagtitiis na nagpapalago ng ating pananampalataya. Ay manalangin. Opo, Panginoon, tunay na marami pong mga Kristiyano ang napaparangayos dahil sa mga mabibigat na pagsubok, mabibigat na mga problema, at hindi nila malaman kung ano dapat nilang gawin. Kanila itong tinatakpan ng mga paglilibang sa sarili. Tulad sila, Panginoon, ng isang bangungot. Alam nila ang kanilang dapat gawin, pero hindi na naikilos sa kanilang katawan. Kailangan nila yung magising sa kanilang sarili. Ganon din po ng isang Kristyano. Kung nagtitiwala sa aming sarili, Lord, para kaming paralisado, kailangan kaming magising sa katotohanan na dapat kaming mangbalik sa aming kumpiyansa sa pananampalatayang tinanggap namin na ang object ng aming pananampalataya ay walang iba kundi si Yesu Cristo. At kami handa rin pong magtiis sapagkat sa pagtitiis na dinevelop ang aming pong Kristyanismo, aming kalatuan. At kami napapatibay at nagkakaroon kami ng malakas na pag-asa. Kaya salamat po nga sa gabi nito. Pagpalain kami sa aming pananalangin ngayong gabi. Sa pangalan ng Panginoon Hesus.